sa ilang mga awitin tungkol sa pakikibaka. Ikaw ay makikibaka at hindi matutuwag. Forum tungkol sa martial law at pagbabahagi ng kwento. Dito umikot ang paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Baguio City. Taimtim na inalala ng mga guro, estudyante at mga nakidalo ang naging karanasan at tagumpay sa pagpapatalsik sa diktadoryang pamumuno. Ang mga detalye, sariwa pa raw sa alaala ni Nanay Joanna. I was a student activist dito sa UP Baguio. Grabe din yung torture sa amin. It's documented by Amnesty International. It's part of the Amnesty International report of 1975 because they came to visit us in Camp Olivas. So ikwinento namin yung torture. Grabe yun. It's inhuman no? It's electric shock. They'll put a wire here, and then a wire in your toe, and then meron silang ganyan, crank, tapos ika-crank nila, and then they'll send electricity throughout your body. So talagang syempre you're being electrocuted so talagang you're sumisigaw ka syempre and your whole body is writhing in pain, ganyan. Ang kwento ni Nanay Joanna, inspirasyon ngayon para sa mag-aaral na si Raven. Sa hamon ng misinformation, kahirapan, historical revisionism at iba pa, nag-iba man daw ang mukha at estilo, iisa pa rin daw ang layunin nito. Marcos Duterte! Walang pinag-iba! Parehong tuta! Diktador pasista! Ang masasabi po natin bilang isang kabataang estudyante at actually isa pong student organizer here in University of the Philippines Baguio ay dinadalo po actually natin yung diwa ng paglaban mula sa kasaysayan. Ganun. Kasi kung katulad po ng mga sinabi ng speakers kanina, kung yung panahon po ng martial law at ng EDSA People Power ay isang historical na may isang importance historically, ngayon po rin ay actually nasa isa rin tayong historical importance dahil tayo po ay nasa isa na namang Marcos administrasyon. Hindi natin ihiwalay ang usapin ng martial law sa EDSA revolts. At kung ikukumpara natin ito sa tanong ni Rom, we will have to wait. No? Pero kailangan itulak natin to. Lahat ng bagay ay nagbabago. Ang mga pagbabago ay nakabatay sa balance. Yung quantitative changes, yung mga bilang na dumadami ng violation ng human rights violations, dumadaming bilang ng taong pinapatay, dumadami ang sektor na nakakakita na kailangan ng pagbabago. Sa loob ng 39 na taon, malayo na raw narating at naging epekto ng EDSA People Power Revolution. Pero nawa raw, huwag kalimutan ng mga Pilipino ang kwento ng milyong mga Pilipino para makamtan ang demokrasyang tinatamasa ngayon. We have to fight historical revisionism, historical distortions, historical amnesia. As we remember and as we commemorate EDSA, the EDSA Revolution or the People Power Democratic Uprising, napakahalaga that we should not allow historical amnesia to happen. Let us combat historical revisionism. Let us be truth tellers. Let us be truth warriors. At ibalik natin ang kasaysayan at ang diwa ng People Power Democratic Uprising. Bukas, isang walkout o protesta naman ang isasagawa sa loob ng University of the Philippines Baguio para kalampagin ang UP system na sagutin ang panawagan sa accountability. Jose Robert Invento, RNG News.